Magandang araw sa'yo. Okay, tara, handa ka na ba? Himay-himayin na natin ng husto itong mga materyales na pinadala mo. Game. Mukhang malalim to ah. Oo, sobrang lalim. Ang misyon natin ngayon ay intindihin yung theological na pagkaunawa sa sakripisyo ni Jesus, no? At saka yung kalikasan ng pagsunod. Tama. Mula sa kosmiko, yung mga pangwakas na panahon, hanggang dun sa pinaka-personal na pagdurusa sa krus at kung ano ang epekto nito sa atin. Sige. Magandang simula yan. Okay, para makuha natin yung buong kwento, simulan natin sa dulo. Ayon sa source mo, may malinaw na timeline ng lahat. Tama. Meron talagang pagkakasunod-sunod ang mga kaganapan sa end times. Eschatology yung tawag dyan. Okay. Heto yung breakdown. Una, magkakaroon daw ng 1,000 taong paghahari. Ito yung bagong langit at bagong lupa. Dito yung mga martyr, yung novia ni Kristo. Sila yung mamahala. Sila yung magiging pare, tatanggapin yung gantimpala. Tapos pagkatapos ng 1,000 taon, Susunod na yung huling paghuhukom. yun na yon, yung paghatol sa dakilang puting trono. At sa pinakahuli, at ito yung nakakagulat na part, Ano yon? iaalay ni Jesus ang perpektong panahon at kalawakan pabalik sa Diyos Ama. Isang pagsasauli ng lahat. At pagkatapos niyan? Tahimik na raw ang Biblia. Teka, naguluhan ako doon sa huling bahagi. Paano ang isang Diyos, si Jesus, ay magpapasakop pabalik sa Ama? Di ba't magkapantay sila? Napakagandang tanong at yan talaga kailangan ng masusing pagtingin. Kasi parang may contradiction, no? Oo, pero nililinaw ng source mo na itong pagpapasakop na to, nangyayari lang yan sa loob ng konteksto ng panahon at kalawakan. Sa loob lang ng ating realidad. Eksakto. Kasi yung ikalawang persona, si Jesus, kusa siyang nagpakita bilang isang nilalang para lang tuparin yung misyon niya dito. So para sa kanya, sa labas ng ating mundo, hindi yun issue. Parang wala lang, yun yung term na ginamit. So para kang isang hari na nagsuot ng damit magsasaka. Habang nasa bukid siya, sumusunod siya sa rules doon, pero hari pa rin siya. Ganun ba? Perfect analogy, ganun-ganon. Isang functional na kilos lang yon, hindi pagbaba ng kanyang pagka-Diyos. Okay. Malinaw na yan. Ngayon, dahil napag-uusapan na natin yung kalikasan niya, dito tayo papasok sa isang ideya na nakakaintriga talaga. Alin yun? Sabi sa source mo, si Jesus tinukso sa lahat ng paraan. Pero, imposible siyang magkasala. Paano yun? Kasi iisipin ng iba, kung imposible pala siyang matalo, di hindi tunay yung laban, 'di ba? At dyan nga lumalabas yung ganda ng teolohiya sa source mo. Ang paliwanag ay ganito. Oo, dahil isinuot niya yung katawang tao, Yung isumpa ang katawan. tama. Naramdaman niya lahat. Yung pagnanasa ng laman, gutom, pagod, sakit, lahat yan totoo at malakas. So, totoo yung tukso. Sobrang totoo. Pero ang kaibahan niya, siya mismo yung pag-ibig. Sa esensya niya, yun siya. At yung pag-ibig na yun sa Ama, yun yung puwersa na naging ibabaw. So, parang yung pag-ibig ang ultimate weapon niya laban sa tukso. Kaya naging imposible yung pagsuko. Hindi dahil hindi niya naramdaman, kundi dahil mas malakas yung pag-ibig. Pero hindi ito otomatiko, di ba? Hindi yung parang may superpower siya na hindi tinatablan. Di raw. At ito yung pinakamahalagang punto. Hindi to basta-basta. Kinailangan pa rin niyang manalangin, mag-ayuno. Isang aktibong laban. So, yung buong time and space, yung universo, nakasalalay sa kakayahan ni Jesus na supilin yung sarili niyang laman? Yun yung connection na pinapakita. Grabe. Parang sinasabi na yung moral na pagsunod niya yung mismong pundasyon ng physics. Ganon kalalim. Ang istruktura raw ng panahon at kalawakan ay nakasalalay sa prinsipyong yon na kailangang supilin ng laman para maiwasan ang kasalanan. Grabe. Kung si Jesus na perpekto, kinailangang paghirapan yon, paano pa kaya tayo? At diyan napapasok yung tanong Na parang, hindi ba't sinasabi ng source na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa? Na kailangan nating pagtrabahuhan to? yan ang lohikal na kasunod na tanong at dito ipinapakita yung napakahalagang pagkakaiba. Mariin itong sinasabi, hindi ito sa pamamagitan ng gawa.
So paano? Ano ang biyaya o grace? Ayon sa interpretasyon dito, ang grace ay ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng dalawang bagay. Una, Okay. binibigyan niya tayo ng kagustuhan na labanan ang kasalanan. So yung desire mismo, galing na sa Kanya. Oo. At pangalawa, inilalagay niya tayo sa isang kapaligiran kung saan posible nating mapagtagumpayan ang tukso. So hindi niya inaalis yung laban, pero binibigyan niya tayo ng sandata at At ng pagnanais na lumaban. tama, gets ko. So yung unang milagro pala ay hindi yung pagbabago ng ugali, kundi yung pagkakaroon ng kagustuhan na magbago in the first place. Eksakto. Yan mismo ang puso ng biyaya ayon dito. At dyan pumapasok yung pagkakaiba ng pagsunod sa gawa. Okay, explain mo yan. Simple lang. Yung pagsisikap na ginagawa mo na may kasamang pusong nagmamahal, yung gusto mong pasayahin ng Diyos, yan ang pagsunod. Pero yung pagsisikap na Na walang pag-ibig, ginawa mo lang kasi kailangan, o dahil takot ka sa parusa, o para may maipakita ka. Yan ay gawa lamang. may mga halimbawa ba dyan sa source? Meron. Sina Cain at Abel, pareho silang nag-alay, di ba? Parehong may ginawa. Oo. Pero yung kay Abel, pagsunod. Kasi galing sa pusong may pananampalataya. Yung kay Cain, gawa lang. Obligasyon. Ang motibo ng puso yung pinagkaiba? Yon mismo. Ganon din sa mga Pariseo at kay Moises. Parehong sumusunod sa batas. Pero yung kay Moises, bunga ng relasyon. Yung sa Pariseo, madalas para makita ng tao. So ang tanong palagi is, sino ang bida sa ginagawa ko? Kumo ang Diyos, pagsunod. Kung ako, gawa lang. Yun na. Okay? Lahat ng papagsunod, pag-ibig, paghihirap, lahat yan humahantong sa iisang punto, ang krus. Dito nasubok ang lahat sa pinakamatinding paraan. Anong sinasabi ng source mo tungkol mismo sa pagdurusa sa Getsemani at sa Kalbaryum? Dito talaga, nagiging napakalalim at napakasakit ng diskusyon. Ang interpretasyon sa source mo ay iginigiit na yung pinakamatinding pagdurusa ni Jesus, hindi yung pisikal. Hindi yung mga pako, yung latigo. Bagamat sobrang sakit nun, ang pinakamasakit sa lahat ay yung pagkahiwalay niya sa Ama. Sa kauna-unahang pagkakataon. Oo, sa buong kawalang hanggan, dahil pinasan niya yung kasalanan ng lahat, naputol yung perpektong ugnayan nila. At sobrang tindi raw nito na Na yung puso niya, literal na sumabog. Cardiac rupture. Kaya raw dugo at tubig ang lumabas nung sinaksak siya. grabe, ebidensya raw yon ng literal na pagkasira ng puso. Pero may mas lalim pa dyan, di ba? Meron. At ito yung sukdulang sakit. Ang sinasabi ng source, yung pinakamatindi para kay Jesus, ay hindi lang yung sarili niyang pagdurusa, Kundi, kundi yung makita at maramdaman yung sakit na nararamdaman ng Ama. Dahil sa perpekto nilang pagmamahal, alam na alam niya kung gaano kasakit para sa Ama na talikuran ng sariling anak. Di ba pag tunay kang nagmamahal, mas masakit makita yung sakit ng minamahal mo? sandali, kailangan nating namlamin yan. Kasi binabago niya ng lahat. Hindi na lang ito tungkol sa sakit ng anak. Kundi sa mutual na pagdurusa ng Ama at ng anak para sa isa't isa. Grabe, sobrang lalim yan. So yung sigaw niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaring hindi lang yun sigaw ng sarili niyang sakit, kundi sigaw din yun ng pakikiramay sa sakit ng Ama. Parang sinasabi niyang, Ama, nararamdaman ko yung sakit mo dahil kailangan mo akong talikuran. Yun yung sukdulan ng empathic love. Wow! Wow, that reframes everything. So pagkatapos nating malaman ng lahat ng to, ano ngayon ang tugon na inaasahan sa atin, sa iyo, sa ating mga nilalang? Ang panawagan ay yung pagiging alagad, discipleship, at hindi lang to paghanga, kundi aktibong pagsunod sa daan ng krus. At may tatlong kahulugan yan, di ba? Oo, paglimot sa sarili, pagpasa ng sariling krus, at pagsuko ng lahat ng inaakala nating atin. At may isang magandang imahe dyan, yung pagluluwa sa ipinagbabawalang bunga. Ano yun? Isa yung makapangyariang larawan ng pagsisisi at pagsuko. Yung pagkain sa bunga, yun yung pag-angkin natin sa kung anong hindi atin. Buhay, kaalaman. Tama. So, yung pagluluwa nito ay pagkilana na wala talagang atin. Buhay, oras, talento, pag-aari, lahat yan hiram lang. Lahat pag-aari ng Diyos. So parang nangungupahan lang tayo sa buong experience natin. Na wala tayong tunay na ownership kahit sa sarili nating buhay. Medyo ganun.
Kaya pala masakit pag may nawawala kasi umaakto tayong may-ari. So yung pagkawala ng wallet ko last week, spiritual lesson pala yun. Sa isang banda, oo, yan yung practical na aplikasyon. Wala tayong kontrol sa simula o sa katapusan natin. Nangihiram lang. Nangihiram lang. At yung pag-aakalang may sarili tayong buhay, yun yung ugat ng lahat ng problema. So, para ibuod, mula sa malawak na plano ng Diyos, sa lalim ng pag-ibig ni Jesus, sa pagkakaiba ng pagsunod at gawa, hanggang sa panawagan na iluluwa ang bunga. Naisuko ang lahat dahil wala namang tunay na sa atin. It's a complete shift in perspective. At dyan tayo magtatapos, isang panghuling punto mula sa materialismo. Dahil ang lahat ay pagkaari ng Diyos, yung utos niyang magmahalan tayo, hindi lang yan mungkahi. Isa siyang batas. Isang law of our being, batas ng ating pag-iral. At ang pagsuway dito, ang pagiging makasarili, katumbas yan ng espiritual na kamatayan. Grabe. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito, sa iyong buhay, ano pa ang mga bagay, relasyon o pangarap na mahigpit mo pa ring hawak at itinuturong na sa iyo na siyang humahadlang sa iyong lubos na pagsunod at pag-ibig?